Matagal ko nang tinatawag si Anthony Albanese na pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Aminin ko, hindi ako eksperto sa kasaysayan ng Australia. Pero sinusundan ko ang mga punong ministro mula kay John Howard at marami na rin akong nakita na hindi magaling na leader. Hindi ko pa ginamit ang salitang sinungaling para ilarawan ang sinumang iba pang punong ministro. Pero si Anthony Albanese ay isang eksepsyon dahil pakinggan mo siya. Sige, pakinggan mo mismo si Anthony Albanese. Minsan mo lang mauto ang tao. Minsan mo lang magagawa yan. Isang beses lang. Alam niya ito. Alam niya. Isang beses ka lang pwedeng magsinungaling dahil kapag nahuli ka, wala nang magtitiwala sa'yo. Nandyan siya ngayon. Panuri ng mga susunod pa niyang kasinungalingan. Pwede mo bang alisin ang posibilidad ng pagbabago sa negative gearing at capital gains tax? Oo. Gaano ba kahirap sabihin ito sa ikalimampung beses? Sa ikalimampung beses. Ngayon, marami nagsasabi niyan, lalo na sa mga hindi nakakaalam o nasa labas ng Australia. Ginawa niya talaga yon. Tinanggal niya ang diskwento sa capital gains tax. Tinanggal niya ang negative gearing. Maraming nagsasabing iyon ay sirang pangako. Pero hindi yon totoo. Isa talaga itong kasinungalingan. Dahil sa puntong ito, nung tinatanong siya ng mga reporter, nung kinukulit siya tungkol sa tanong na ito, may mga usap-usapan na gagawin niya ang mga bagay na ito. Sinabi niya na hindi niya gagawin yon. Pero makalipas ang isang taon, siya mismo ang gumawa. Inalis niya ang capital gains tax discount at negative gearing. Sabi nila nagbago na ang lahat. Pero totoo ba? Nagbago ba talaga ng ganoon kalaki sa loob ng 12 buwan? Kaya kinailangan mong baliin ang pangako mo? Hindi. Alam na niya. Sinungaling siya. Naniniwala ako na kapag sumaba ka sa eleksyon at nangako ka, dapat panindigan mo yon. Palagi akong naging taong tumutupad sa salita ko. Sinabi ko sa kanila na hindi tayo gagawa ng pagbabago. Kita sa resulta, Andrew. Kung magbabago tayo, bakit di pa natin ginagawa? Hangako ba ang mga pahayag na yon? Sa totoo, mga pahayag lang yon. At binago na natin ang posisyon natin. Oo, pero hindi mo ba kayang sabihin pangakong pang-eleksyon lang ang mga yon? Binago na nila ang posisyon nila. Binago mo ang iyong posisyon. Kung babawiin mo ang pangakong hindi gagalawin ng negative gearing o capital gains discount, dapat mong ipaalam sa publiko na nagbago na ang iyong posisyon. Hindi tulad ng England na may eleksyon kada 5 taon, sa Australia ay kada 3 taon ang eleksyon. Kung may malaking pagbabago sa buwis, tandaan, siya ay kaliwang woke na sosyalistang komunista. Naniniwala siya sa muling pamamahagi ng yaman, kaya gusto niyang buwisan ang mayayaman at ipamahagi ang yaman tulad ng komunista. Yan ang paniniwala niya. Kung babaguhin mo o didisenyuhin muli ang modelo ng pagbubuwis ng Australia mula sa isang kapitalistang lipunan patungo sa isang komunistang lipunan, bumalik ka sa publiko. Lapitan mo ang mga Australiano at sabihin, ito ang gagawin natin. Iboto ninyo kami. Pero hindi, ginawa niya ito. Pinili niya ang palihim na paraan. At tingnan mo, lahat ng mga taong bumuto sa kanya, pasensya na. Alam mo, karapat-dapat lang sa inyo yan. Pero hindi niya ginawa, nagsinungaling siya. Sinungaling siya mga pare. Hindi ko ginagamit ang salitang yon. Hindi ko ginagamit ang salitang yon kahit sa mga kalaban ko sa politika. Kasi binibigyan ko ng pagkakataon ng mga tao. At makakapagpatunay dyan ang mga nanonood ng channel ko. Tinatanggap ko ang argumento ng tao ng may mabuting intensyon at iniisip kong, iyon talaga ang kanilang paninindigan sa ideolohiya. Ganun talaga ang paniniwala nila. Iba ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng kabaliktaran ng pinaniniwalaan mo. Sa tingin ko, sinungaling siya. Hindi lang siya ideological, kaliwang Marxista siya. Pero alam niyang hindi yon tatanggapin ng mga tao sa Australia. Nagsasabi siya ng iba pero kabaligtaran ang ginagawa. Sarah, Hindi mo sasabihin. may mga naunang pahayag at binago na namin ang aming posisyon. Ang pagbabago ba ay katumbas ng pagsisinungaling sa wika ng gobyerno? Sarah, Nagbago na kami ng posisyon. Bakit kayo? Piniling magsinungaling sa mga Australiano sa halip na Hayaan silang bumoto tungkol dito. Otorisado ng SBS. Pwede silang lumapit sa publiko. Ingnan mo ito. Dito, ipinagdatanggol niya ang kanyang kasamahan sa partido, si Anika Wells, na gumawa ng maling claim sa gastos. Nang mahuli siya, sinabi niyang naibalik niya ang pera. Parang ganito. Magnanakaw ako ng pera, tapos pag nahuli, sasabihin ko, sorry, eto na ang pera. Hindi naman ako naging hindi tapat.
Pera, may IP tayo. Mayroon tayong Independent Parliamentary Expenses Authority na namamahala dito. Inirefer niyang sarili niya dito na tama naman. At tama lang yon. Naibalik niya ang pera na nagastos na. Kaya nung inirefer niya ang sarili niya sa IPA, umaasa siya na hindi siya mahuhuli. Umaasa siya na baka hindi mapansin yon. Pero kung makita nila, babayaran ko naman. Ayos lang. Isulat ang mga patakaran. At naibalik na niya ang pera ayon sa mga patakaran. Nagpapalalabas ito ng maling ideya na kung magkamali ka at mahuli, pwede mo lang itong isauli. Ginawa na niya ang hinihingi ng mga patakaran. Si Anika Wells ay isang napakagaling na ministro na gumagawa ng pambihirang trabaho. Pinatugtog ko sa yung video na ito hindi dahil sinusuportahan niya o ipinagtatanggol ang korupsyon. Pero pansinin mo ang temang ito dito. Sabi niya, pwede kang magsinungaling isang beses lang. At pagkatapos, paulit-ulit siyang nagsinungaling. At yan ang dahilan kung bakit walang naniniwala sa kanya. Alagang gumagsak ng todo ang kasikatan niya. Bigla na lang bumagsak, samantalang 1 taon na ang nakalipas ay maganda ang survey niya. Hindi ko maintindihan kung bakit, kasi tingnan mo naman siya. Pero dito, sinasabi niya, ibinalik na niya ang pera. Ganito mag-isip sila mga pare. Gawin mo lang lahat ng kaya mo at kapag nahuli ka, saka mo na lang isauli. Panoorin niyo ang nangyari. Tingnan niyo, ginawa niya ngayon. Para sa mga nasa labas ng Australia, malaking iskandalo na naman ito. Isa na namang kasinungalingan ni Anthony Albanese. Nagdaon siya ng pribadong hapunan kasama ang anak na isang Chinese na bilyonaryo na inaakusahan ng ATO, ng Australian Taxation Office, bilang isang nandaraya sa buwis. Uulitin ko lang, ang anak ng isang nandarayan Chinese na bilyonaryo sa buwis ay nagapunan kasama ang punong ministro ng Australia. Ikaw at ako, hindi tayo basta makakapunan kasama niya. Pero ang anak ng mayamang, iwaling Chinese na bilyonaryo, ay pwedeng makaharap ang punong ministro ng Australia. Tingnan mo ang sagot niya. Una niyang reaksyon ay magsinungaling. Panoorin mong mabuti ang lalaking ito sa clip na ito. Gagabayan kita habang nanonood. Mapapansin mo may sinabi siya na isang garap pa lang kasinungalingan. Nahuli na naman siyang nagsisinungaling sa harap ng kamera. Punong Ministro, gusto akong itanong kung totoo bang dumalo ka sa isang pribadong fundraising dinner sa bahay ni Felix Lee sa Point Piper based sa ulat ng mga pahayagan ng 9 kamakailan. Dumadalo ako sa maraming mga okasyon. Paano naman itong isa? Dumadalo ako sa iba't ibang okasyon sa maraming lugar. Kasama na dito kagabi. Paano naman ang hapunang ito sa Point Pleasant? Dumadalo ako sa maraming okasyon. Gusto mo bang sagutin yan? Oo, sasagutin ko. Sabi mo lang na nangyari yon. Oo, ayos lang yan. Dumadalo ako sa maraming hapunan sa iba't ibang lugar. Hindi ko tinutukoy ang mga pribadong hapunan. Nagsagawa rin ako ng ilan ngayong linggo dito sa Adelaide. Maraming fundraising. Ang ama niya ay inakusahan ng tax office na nilinlang ang mga otoridad tungkol sa paglilipat ng napakalalaking halaga ng pera mula China papuntang Australia. Tingnan mo, pansinin ang tanong. Espesipiko talaga yan. At panurin mo ang kanyang sagot. Abutin ng 2 o 3 segundo para pag-isipan yon. At sasabihin sa'yo ng bawat psychologist na ang sinungaling ay unang iniisip ang sagot. Pagkatapos, iniisip ang posibleng sagot pabalik. At saka lang siya nagbibigay ng sagot. Kasi iniisip niya na kapag sinabi ko ito, mahuhuli ba akong nagsisinungaling? Kaya panurin mo ang sagot niya. Pagkatapos ng tanong, obserbahan agad ang kilos ng katawan niya. Malalaking halagang pera mula China papuntang Australia. Isang bagay ba yan na pinoproblema mo? Sa totoo lang, hindi ako aware sa mga isyung yan. At ang unang lumabas sa bibig niya, hindi ako aware sa mga isyung yan. Ikinailan niya ang anumang kaalaman tungkol sa Chinese na bilyonaryong inaakusahan ng tax fraud at sa anak nito dito. Wala raw siyang alam doon. Yon ang una niyang kusang reaksyon. Paulit-ulit niyang sagot, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam. Huwag niyo akong tanungin, hindi ko alam. Pagkatapos, panurin ang sagot niya. Hindi naman dapat naging problema. Wala naman siya doon. Wala naman siya doon. Bakit mo sinabing wala siya doon? Akala ko wala kang alam dito. Pero alam mo pala kung nandun siya o hindi. Kita mo yon? Ang unang niya naging reaksyon ay magsinungaling. Kasinungalingan ito mga pare. Hindi ito pagkakaiba lang ang paniniwala. Ito ay isang lantad at hayagang kasinungalingan
Sabi niya, hindi ko alam yan. Kung sinabi niyang hindi ko alam yan noon, ayos lang. Tingnan mo, hindi ko alam yon nung dumalo ang anak niya sa hapunan. Helaunan, sinabi ng team ko sa akin. Hulaan mo? Naalala mo yung tungkol kay Anika Wells? Sabi niya, ibinalik niyang bayad. Ngayon, siya na mismo nagbabalik ng pera sa Chinese na bilyonaryo o anak nito. Kung hindi ito kasinungalingan at korupsyon, ano ito, mga pare? Wala siya doon. Dumalo ako sa isang hapunan kagabi kasama ang 750 katao. Hindi ko naman tinatanong yan. Pero yan ang mga katotohanan, David. Dumadalo ako sa maraming pagpupulong, mga okasyon na maraming tao. Sige, bigyan natin siya ng benepisyo ng pagdududa kahit unang reaksyon niya ay magsinungaling para makalusot. Pero wala siya doon. Anong ibig mong sabihin? Sige, tanggapin na lang natin ito ng bukal sa loob. Baka nga hindi niya talaga alam, kahit sinabi niyang hindi niya alam ito. Ipinaalam ng mga tauhan niya. Yun punong ministro, kaduda-dudang taong ito, nandadaya sa buwis ang tatay niya. Pagkatapos sabi niya, anong gagawin natin? Ibalik na lang natin ang pera. May 750 pa ring bisita. Sige, ngayon, ibig sabihin, kung bibigyan natin siya ng benefit of the doubt na hindi siya korap, hindi lang talaga nasuri ng maayos ng team niya ang taong yon. Hindi nila nasuri ng maayos ang mga bisita. Ibig sabihin, wala siyang kakayahan. Kaya ibig sabihin, siya ay korap o walang kakayahan. Sa alinmang kaso, hindi siya karapat-dapat maging punong ministro ng Australia. At ito ang dahilan, mga kaibigan. Ito ang dahilan kaya gusto kong ibahagi ito sa inyo. Handa na ba kayo? May magandang balita akong sasabihin. Ayon sa pinakabagong survey, kung gaganapin ang eleksyon ngayon, kung ang general election ay gaganapin na yon, si Pauline Hanson ay mananalo ng 66 na pwesto kumpara sa 70 na pwesto. Pasensya na, 68 na pwesto ang nakuha ng Australian Labor Party ni Anthony Albanese, laban sa 60 na narito ang bagong survey. Kung gaganapin ang eleksyon ngayon, mananalo ang Australian Labor Party ng 68 na pwesto. Ang One Nation ay mananalo ng 60 na pwesto. Ang mga liberal, ang mga Tory natin, nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Makakakuha lang sila ng 13 na pwesto. Grabe ang ibinagsak nila. Ito mismo ang kasaysayan na nauulit. Ang nangyari sa UK tungkol sa mga Tory at sa Reform Party ay nangyayari rin sa Australia. At ang mga liberal natin, ang mga Tory natin, at ang One Nation ang Reform Party. Kaya kung pagsasamahin mo ang mga upuan ng One Nation at liberal, aabot yon sa 73 na upuan. At sa kabilang banda, mananalo ang mga Greens. Mananalo sila ng 3 upuan at ang mga Independents ay mananalo ng 6 na upuan. Kaya ngayon umaasang mga kaliwa na ang Labor, Greens at Independents ay bubuo ng koalisyon at magkakasama silang magkakaroon ng 77 na upuan. At ang One Nation, by the way, si Angus Taylor, ang leader ng mga liberal, ay lumayo na sa One Nation. At sinasabi niya, masyado kaming desente para makipag-alyansa sa One Nation. Kung bibitawan niya ang ugali niyan, pwedeng magsanib ang One Nation at Libs at magkakaroon tayo ng 73 upuan, pero mas mababa pa rin sa 77. Sa tingin ko, magkakaroon ng hung parliament. Magandang balita. May 2 taon pa bago ang eleksyon. Sa tingin ko, magandang balita ito para sa Australia. Ayaw natin ng eleksyon na yon. Gusto namin gawin ito makalipas ang 2 taon dahil mula ngayon hanggang 2028, mas marami pa tayong mararanasan na ganito. Magandang gabi. Nakakagulat ang karahasan na ganap sa sentro ng Melbourne kung saan 3 tao ang nasaksak at ninakawan sa magkakahiwalay na machete attack. Kitang-kita ang multikulturalismo. Diversity is our strength na piniyagan ng mga dulong kaliwang woke, makakaliwang environmentalist at Labor Party. Sila ang may gawa nito. Sila ang may gawa nito at hindi sila titigil. Marami ng parami. Ang pagboto sa Labor ay magdudulot pa ng mas marami pang ganito. Parehong naganap ang mga insidente malapit sa notorious na interseksyon ng Elizabeth at Flinders Streets. Ang Elizabeth at Flinders Street ay literal na nasa gitna ng Melbourne CBD. Doon matatagpuan ang Flinders Street Station. Iyan ang puso ng Melbourne. At sinasabi niyang notorious kasi nagiging pangkaraniwan na ito sa Melbourne. Hindi ganito dati ang Melbourne, mga kaibigan. Hindi ganito dati. Ang mga kaliwang politika ang nagdulot nito. Ang Labor ang may gawa nito.
Ang mga greenies ang may gawa nito. Kaya nga, gaya ng sinabi ko, ayaw namin magkaroon ng maagang eleksyon. Gusto namin ang general election ay gawin sa 2028 dahil mas marami pang ganito ang mangyayari. Si Anthony Albanese ay laging nagsisinungaling, ginagaslight kayo, at paulit-ulit nagkakamali. Dahil dito, mas maraming taong papanig sa One Nation. Ayon sa survey, mananalo ang One Nation ng 66 na upuan, sige. May isa pang survey na nagsasabing 60 upuan ang mapapanalunan ng One Nation. Sa parehong survey, lumalabas na mananalo ng 68 upuan ng Labour Party. Kaya bahagyang nahuhuli ang One Nation sa kanila. Pero lubos akong kumpiyansa na malamang ay lalaki pa ang bilang na ito. Dahil si Anthony Albanese ay patuloy na magkakamali na magkakamali. Asahan pa natin ang mas maraming machete attack mula sa mga gang mula gitnang silangan at Aprika. At sasabihin ng mga tao na tama na dahil ang Australia ay ibang-iba sa England. Karaniwan ito sa England, mga pare. Ipakita ko sa inyo ito. Tingnan ninyo ito. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo ang itsura ng mga paa na yan. Diyos ko, may isang kawawang tao na uupo sa upuang yan. At ito ang ginawa nila. Sa Inglaterra. Ang Inglaterra ay mula sa pagiging puso ng kaluraning sibilisasyon ay naging ganito. Oo? Nangyayari na rin ito sa Australia sa mas maliit na antas. Hindi ito titigil, magpapatuloy lang. At ang Australia ay tatahak sa parehong mapaminsalang landas ng ang pagkakaiba-iba ay ating lakas, tulad ng ginawa ng UK. Oo, ayaw naming ng maagang halalan. Kahit na magkadikit ang resulta ng survey sa pagitan ng One Nation at ng Australian Labor Party, sigurado akong sa loob ng 2 taon, patuloy pang aangat ang One Nation. Kailangan talagang mangyari ito, mga pare.